Magandang araw mga kakambing. Napaka-early pa po. Wala pa pong 6 o'clock in the morning. 5:15 pa lang po. Dito na po tayo sa ating goat farm. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung kalagayan ng ating goat farm dito. Magmula po sa umaga. Ano ba yung makikita natin sa kanilang house doon sa taas? Marami kayang dumi or ano yung kalagayan nila? Sige po. So kasi po gusto natin talagang i-share sa inyo kung ano yung situation dito sa goat house natin. Nakatayo na yata si Jack eh. Good morning, Jack! Sa kabila mayroon din tayong kambing doon, pero dito kasi yung house ng tatay ko, ng kambing niya, kasama sa akin. Ito si Jack oh, nakatayo na siya. Oh, almost of them are you know. Dito po kasi ay 14 lang po sila. At tawag doon, kahit po mag plus 10 ka pa dito, 20 plus, maluwag pa rin po sila. Yan po. Kasi karamihan po kasi sila kanila dito ay buntis yan. So sabi ko noong December, ito buntis po ito. Malamang last of November or December mga anak yan. Yan po. Mga anak rin yan, buntis rin yan. Yung ito po buntis yata, hindi sana hindi siya naglandi ulit pagkatapos ng sampahan. Ito buntis rin to, medyo madilim pa tayo no, kasi wala pang sikat talaga ng araw. Ito malamang buntis na rin. Ito wala pa, hindi pa yan. Dito po yung tatlo, ito malapit na rin yan, mga 1 month from now, wala nga siguro 1 month mga anak niyan. Ito buntis rin. Ito buntis rin. Ito lang po sila. 14 lang po dito sila sa loob ng goat house na ito na 12 by tawag doon 12 by 20. Pero napakaluwag po nila. Saan dumaan itong isa? Grabe. Andiyan na sa labas oh. Kasya ba katawan nandito na ako Ba't nandito niyan sa labas? Kasi ayan, buntis rin yan. Saan dumaan to? Ay nako talaga. Hanapin natin yung possible na dinaanan. Malamang dito siya dumaan. Kasi malapad po masyado yan. Kasi yung kambing po kasi pag makalabas yung ulo pati yung katawan pwede niyang mailabas. Naipasok ba yan dyan sa ako po nalilito sa ginawa ng malamang dyan talaga siya dumaan. Yan po. Kasi malapad po yan, malaki po yan. Yung katawan kasi ng kambing pag makalabas yung ulo, pwede niyang ma-stretch. Kaya kayang ilabas yung katawan. Buntis rin yan. Buntis rin po yan oh. Yan, oh. At malamang malapit na rin itong mga anak. Yung gagawin po dito mamaya, ilalabas po sila kasi free range po sila. And pagkatapos po nilalabas yung mga kambing natin dito, lilinisin na naman natin ng dumi nila para pagbalik po nila sa hapon mga kakambing fresh na naman. Kahit nga ganito yan yung kalagayan dito, sinasabi ko sa inyo mga ka-agree, wala po tayong maamoy. Mamaya pa yan sila mag-iihi ng marami, yun siguro makakaamoy tayo, pero ngayon po wala. Kasi po mas mataas po itong elevation natin, 6 feet po tayo from the ground. Yan po ang advantage pag elevated yung ating goat house. Yan po yung sitwasyon dito. Pero pag po sila ito yung mga anak na, itong mga pens po ito, para po ito sa mga baby na. Sila ay aalisin na rin dyan. I-prioritize na rin po ang may anak. At dito na rin yan sila mailalagay sa public place. Public plaza na sadong luwag po nila. Sadong maluwag. Kaya sabi natin magpagawa ng sadyaan talaga ganito po kasi alam natin padami Kaya hindi tayo pwedeng gumawa ng pabahay ng kambing na maliit lang, and we are planning to do another building po, mas malaki pa dito kasi yung kambing ko dun sa kabila ay puro na rin buntis dun po. May mga buntis po tayo dun, 6. Pag nanganak po sila medyo magiging masikip na rin po sila, kaya pag mayroon na naman tayong bagong budget papagawa po tayo ng bagong housing. Sabi ko nga siguro mga ganito kalaki na rin, pero kung mayroong mas malaking budget na pwede dyan gagawa tayo ng mas malaki para isang gawa na lang. Yun po mga kakambing. So maraming salamat po.
nag-update po tayo dito sa kalagayan ng ating house kasi hindi pa tayo nakapag-video kung ano ang kalagayan ng kambing dito pag umaga na hindi pa po sila pinapalabas. Take note po, masyado pa po maaga. Hintayin nating mayroon ng araw na sumisikat at least 1/2 ng moisture sa lupa at sa mga damo ay wala na. Masyadong mahamog po dito. Hindi po pwedeng palabasin sila. Dapat mga 8:30 and above sila makakalabas. Yan po, may mga hamog-hamog yan. Kita niyo, ano yan? Parang usok lang eh, yan. Kaya hindi po maganda na ilabas sila kaagad-agad. Yan yung mga tips, yun yung mga ginagawa nating experience dito na kung bakit maganda yung kanilang katawan. Puro po sila matataba. Free range po, hindi po tayo nagbibigay pa ng concentrate feeding sa kanila, hindi po natin ginagawa yan. As of the moment, siguro kung masyadong na silang marami at kukulangin tayo ng feeds. Pero kasi po yung field po natin hindi po maubos-ubos yung damo eh. Dito pa nga yan malapit sa ating goat house yung damo parang yung grazing natin parang walang walang sign na kinainan lang ng goat eh. Malapad po itong grazing natin hanggang doon sa ilalim, hanggang sa kabila may grazing. Sa taas po malapad yung grazing doon, more than 1 hectare. Kaya napakakulang pa po ng number of beds nila para maabot yung grazing area mga kakambing. So si Jackie Boy, yan. Free range na rin yan. So maraming salamat po. Pinakita natin sa inyo kung kalagayan dito sa ating goat house mga kakambing. So yan po. Pero bago po tayo magtapos mga kakambing, ipakilala ko lang sa inyo isa-isa yung mga kambing natin dito kasi po may mga pangalan po sila. Of course po, ito si Jack the Back. Ito po si Box, short din ng Volkswagen. Ito po si Thea, sa tatay ko yan. Akin rin po ito, si Maha, pregnant yan, as in Yamaha. Yung dito sa labas, sa tatay ko yan, pregnant yan, si Mary Jane po yan. Ito po si Koy Koy, pregnant rin ito si Koy Koy. At ito si natawag yung si Malam. Malam yung tawag niya dito at saka baby 1, baby 2 ni Malam yan. Ito naman si Ching Ching. Ito, kay Ma'am Cheryl galing yan, Ching Ching, malaki na siya. Ito po si Kati, yung na-miscarriage yung baby niya. Nako, grabe yung busog yung kahapon eh. Ito naman, ito namang tinatawag niya si, tawag doon, si Langa. Langa tawag niya dyan. At yung baby niya, si Ann at saka si Grace. Ann at saka si Grace, sila nga. Ayan po yung mga pangalan nila. Dito sa taas, yung mga kambing ko doon sa kabila po, puro lahat may pangalan. Sa akin kasi puro name ng ng mga motor, sasakyan, iba-iba. Pero sa tatay ko, iba na rin yung pagbigyan niya ng pangalan. So yan po, pinapakilala ko sa inyo lang dito sa ating area nito. Si Vox, si Maha, si Thea, si Mary Jane, si Jack, and the rest of the crew of this goat house. Maraming salamat po. God bless us all. Napakaganda po ng sunshine. Yan po, wow. Yan o, nakatago sa kabila ng clouds yung ating sun ngayong umaga. Oh, good morning, good day everyone. Yan po, pag dito clear na, o yan, pero pag nakaharap yan o, iba yung tumidilim yung paligid dahil iniba ng capture ng ating cellphone. Yan po, grazing area pa yan po dito. Dito yung isa sa pinakamalapad ng grazing area ng goat namin, mga langga. Kahapon whole day yung mga kambing dito, pero kung makikita ninyo mga ka-goats, parang wala lang pinagdaanan ng kambing kasi po napakalapad kasi ng ng area. Ito yung klase ng damo na gustong gusto nila. Mayroon tayong kakawati dyan. Ito yung ng tree, kinakain din nila yan. Yung banasa tree, kinakain din nila yan. Halos na po na mga naka-maintain dito na nakatayo na mga trees ay kinakain ng mga kambing, kaya ayaw kong ipagapas, ipaputol. Kasi po magiging food nila yan pag summer time na magiging kulang na itong ating grazing area. Ayan, from goat pen
to grazing area po tayo. Bye bye na.